Good morning mga mi and welcome dito sa part 2 ng aking kitchen makeover. But this time, ito lang muna yung area na aking imi-makeover kasi limited lang yung aking oras. Ang goal ko for today is kailangan may pagsama-sama ko na yung mga appliances na ayan, kalat-kalat, nakikita nyo naman. Nakita nyo tong area na yan, maraming nakalagay. So, kailangan konti na lang yung nakalagay dyan mamaya. So, samahan nyo ko dito sa part 2 ng aking kitchen makeover and magsimula na tayo. Tatanggalin ko na nga pala itong extension na to kasi kahoy lang yan mga mi. Kasi wala naman tayong pang tiles kaya kahoy lang yung nilagay namin ng asawa ko dyan. So ayan, kailangan nating matanggal lahat ng gamit dyan dahil naka L-bar lang yan. So tatanggalin ko yung L-bar na nakalagay sa ilalim. And boom, ayan ang mga chismis natin. Char. So, ang dami ring tambak kaya magde-declutter din ako after nitong makeover na to. So, ayan, kailangan ko matanggal lahat ng nandyan. Sinisimulan ko ng baklasin yung L-bar pero sobrang hirap dahil dumikit na yung mismong L-bar sa pader. Kinalawang na talaga. Kaya tama lang yung desisyon ko na tanggalin ko na tong extension na to. So, ayan, medyo hinahirapan talaga ako sa pagtanggal dyan. Pero natanggal ko pa rin yan. Ayan, after kong matanggal, ayan, magwawalis na tayo kasi ang dami talagang nalaglag sa sahig. And, mag-i-scrub nga pala ako dito sa sahig kasi yung mga mancha or yung mga kalawang na galing sa tangke, nagmarka na talaga. Kaya ayan, scrub mo ng scrub para mawala yung marka. Pero nahirapan talaga ako. So, bala ko na din itong lagyan ng vinyl sticker soon. Pag meron na tayong budget, lalagyan na natin. Kasi talagang hindi na matanggal masyado yung marka ng tangke. And ayan, minap ko na ulit para mawala na yung sabon na nilagay natin. At eto na nga, no, sinukat ko na itong aking kitchen rack. Sakto naman siya, kaso nga lang yung pader kasi namin dito sa labahan kasi to, ginawa lang namin talagang kitchen. So, hindi kasi pantay, kaya inayos ko ng mabuti para mapantay ko lang yung kitchen rack. At ayan, sinisimulan ko nang ilagay isa-isa yung mga appliances or yung mga gamit na nagkalat dito sa aming kitchen. Dito sa kitchen rack, mas ma-organize kasi siya at feeling ko mas maganda siya tignan talaga. Malaking bagay talaga yung mga ganitong organizer kasi nasisinop lahat ng gamit at hindi siya masakit sa mata. At isa pa, hindi mo na kailangang ipalipat-lipat ng lugar yung mga appliances mo kasi sa mismong lagayan niya, pwede mo na ang gamitin. Kasi yung nasa likod niyan mga may saksakan. So, hindi ko na siya kailangan pang tanggalin dyan sa lagayan para lang gamitin kasi nasa likod yung saksakan. So, di ba napaka-convenient. Hindi ko na pala nilagay yung mga appliances na hindi naman ginagamit. Kung ano lang yung ginagamit namin madalas, yun na lang yung ilalagay ko dito sa kitchen rack. Ayan, konting-konti na lang at matatapos na tayo sa pag-aayos dito sa kitchen rack. Isa sa accent color na gusto ko is yellow, kaya yung ibang gamit namin or plates namin ay color yellow. So ayan, malapit na mga makikita na natin yung kinalabasan ng aking makeover. So, ayan. Ayus-ayusin ko lang ng very light para mas maganda pag pinakita ko na sa inyo yung kabuuan nito. So, ayan. Ready na ba kayo? In 1, 2, 3. Ayan na mga tapos ko nang ayusin itong side na ito ng aming kitchen. Sobrang nagustuhan ko talaga itong kitchen rack na to. Tingnan nyo naman kung gaano ka-organize yung aming appliances and boom! Wala nang kahit na anong kalat dito. Konti na lang yung nakalagay dyan. Dahil yun naman talaga yung goal ko. So, ayan, abangan nyo yung last part ng akin kitchen makeover. Yes, last part na talaga. Kaya antayin nyo yun kung ano yung magiging kabuuang itsura nitong aming kitchen. So, paano mga hanggang dito na lang muna at magkita-kita tayo sa last part ng aking kitchen makeover. Bye! See ya!